Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So pagpatuloy natin ang pagre-review sa NAPOLCOM. So ang topic natin ay Abstract Reasoning, Part 2 na ito, number 13 to 25. So sana napanood nyo yung Part 1 na 1 to 12. Okay? Pwede ito sa NAPOLCOM exam, sa college entrance test, tsaka sa civil service exam, APSAT, ayan. So lahat yon may mga abstract reasoning. Okay, so start tayo, number 13. Which figure is the odd one out? Okay, so alin ang odd one out dito? So tingnan lang natin mabuti yung mga figure. So tingnan natin yung mga sa A, B, C, D, and E. Alin dito ang naiiba? Pag partner-partnerin muna natin ito. So check natin itong ito muna pansinin natin, itong isa. Ayan, kung mapapansin natin, yung dalawang square, black and white, nasa same side. Okay? So sa letter B, tingnan natin kung meron din ganon. Ayan. May line tapos isang black at isang white nasa same side. Letter C, ito rin, meron din. Black and white nasa same side. Letter D, meron din. Yun. So black and white nasa same side. And then for letter E, meron din black and white nasa same side. Okay, so lahat sila merong may line tapos nasa same side yung squares na black and white. So lahat merong ganung part. And then tingnan naman natin yung isa pang pair dito. So ito naman may isa pang line tapos black and white din, opposite side naman. Okay? Isa pang line, opposite side. Okay, black and white. Then may line tayo and then opposite side black and white and then line opposite black and white. Tapos yung letter A, ayun yung letter A, may line same side. So ang naiiba dito ay letter A kasi yung parehas siyang same side yung black and white. While yung B, C, D, and E line, yung isang pair natin, isang line nasa same side and then yung isa naman ay line tapos nasa opposite side yung black and white na square. So letter A ang naiiba, parehas na same side. Okay? Number 14, which figure is the odd one out? So anong naiiba dito? Ito medyo madali ito, kitang-kita na agad kasi parang kulang itong kung mapapansin natin yung letter D lang ang kulang. Pansinin natin yung block dito. May 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yung block. 1, 2, 3, 4 yung block. 1, 2, 3. Ayun. Mali na itong 3 lang. Tapos lahat merong 4 na block. Tapos 3 na white. Bukod dito sa letter D, 3 lang yung block niya. Tapos 3 lang din yung white. So naiiba yung number 14. Okay, so number 15. So ito medyo mahirap itong part na to. Which figure is the odd one out? Alin ang naiiba dito? Mapapansin natin, check muna natin yung may magkaparehas dito, letter A tsaka letter D. Same na same. So hindi naiiba yan. Ang sagot dito nasa B, C, and E. B, C, and E. Kung mapapansin natin ito ay itong letter B. Lahat naman sila merong isang black, isang white, isang black sa dulo. Isang white, isang black, isang white, isang black. Ayan, isang white, isang black. So magkakatalo na lang dun sa square. Sa square na nasa gitna. So ang pattern na naisip ko dito, kapag may block dito, kagaya na itong letter B, so actually applicable din ito sa letter A at sa letter D. Ito yung pattern na naisip ko, hindi na yung number ng small squares sa gitna ang tinignan ko. Mapapansin natin, kapag yung square dito, white square, nandito sa left, tas may hati siya sa gitna, yung small square na same ng color nito, nasa opposite, nasa other half. Halimbawa, ito yung hati, di ba? Nasa kabilang side, yung same color. Kagaya nito, black ito, yung small square, nasa kabilang side. Okay? Ito, white, yung small square, nasa kabilang side. And then, meron tayong black square, yung maliit na black square, nasa kabilang side. Meron tayong white dito na square, yung small na white square, nasa kabilang side. So dito, ito yung naiba, black ito, nasa kabilang side yung black. Tapos ito, white. Tapos ito
naging black din. Or pwede rin yung mali niya, dapat kung black nandito, ito dapat black na to, nandun sa kabila. Walang black dito. Kasi yun yung pattern na naisip ko dito. Kada meron tayong makikitang white or black na square, yung kapartner niya na maliit, nasa kabilang side dapat. Kaso ito, nagkaroon siya, magka same side ito, same side. Kaya ang naiiba dito ay letter E. Mali ito. Ito yung add one out, letter E. Okay? So number 16, which figure completes the series? So ito, medyo madali yung pattern nito. Pwedeng pa row, pwedeng pa column yung pagtingin natin dito. Pag pa column yung pagtingin natin pababa, pag pababa natin tiningnan, bilangin lang natin. So ito ay 0, dito ay 1, ito ay 2. Okay, so yun yung pattern. Walang square dito, may 1 square, may dalawang square. Sa pangalawa naman, meron tayong 1 square, tapos meron tayong 2 squares, and then meron tayong 3 squares dito. Tapos sa pangatlo, so meron tayong 2 squares, 3 squares. So ang magiging squares natin dito, 4 dapat. Tapos may pattern din yung paglalagay ng squares, yung mga black, laging shaded yung nandito sa ilalim. So kung magkakaroon tayo ng 4 squares dito, may shade itong dalawa sa ilalim, tapos dalawa ditong walang shade. So therefore, ito na yung nawawala dyan. 4 na dapat yung squares. Dalawang may shade sa ilalim, dalawang white or walang shade sa taas. So therefore, letter D ang tamang sagot dito. Okay, so next number 17. Which figure completes the series? So ito medyo tricky din itong part na ito. Tingin tayo dito sa, ang pagtingin dito by row. By row. Kasi kapag by column tayo tumingin, wala tayong makukuhang patterns sa column. Kasi magkaiba to eh. May oval, dito naging rectangle, tapos naging oval ulit. So parang walang pattern doon. Ang pattern nito by row. So i-compare natin ito, ang parang marami yung nasa gitna. Tapos pag pinaghiwalay natin, itong oval na ito, nilagay natin dito. Yun, pinaghiwalay natin, di ba? Tapos, yan, pinaghiwalay natin yung oval, dito natin nilagay sa kabila. Tapos yung natirang part, itong pahaba na oval shape, dito natin nilagay sa kabila. Tapos, itong nasa gitna, dito natin nilagay sa right side. And then, itong part na ito, nilagay natin dito. Tapos kung mapapansin natin, yung left and right, may additional. Ito yung may additional sila nito. Parehas silang meron nito. Okay? Next, second row naman, itong part na ito, pinaghiwalay lang natin. Itong part na to, nilagay ko dito sa left side. Ito na yon. Tapos, ito namang isa dito, nilagay ko naman sa right side. Tapos may dalawang extra ulit. Kagaya nung first row, may dalawang extra. Ito yun, magkapareha sila. Kaso pag in-apply natin yan dito sa number 3, medyo tricky. Wala yung ganong pattern. Pero pwede na tayo mag-eliminate ng choices dito. So, ibig sabihin, nilagay natin itong part na ito. Itong part na to, nilagay natin sa left. Tsaka itong part na ito, nilagay natin. Ayun, nandito siya. Ano yung natira? Yung natira, ilalagay natin dito. So, ito yung natira. Lagay natin dito sa side na, right side na to. Tapos, ito, ilagay natin dito. So, therefore, ang magiging sagot dito ay letter A. Wala lang yung dalawang may extrang natira dito sa first row tsaka sa second row. May parehas na na natira na common sa left and right. So yun, so letter A ang kakalabasan kapag yung pinaghiwalay lang natin sa left and right. Kasi imposible naman na pwedeng elimination ng choices din ito. Kasi kailangan may pinaghiwalay tayo sa left tsaka sa right para makuha natin yung pattern dito kagaya ng 1 and 2. Kapag letter B ang nilagay natin dito, mali ito kasi syempre kailangan meron din tayong oval na naka na ganitong orientation. So mali yung letter B. Yung letter C naman, parang parehas lang din dito, no? So mali din itong letter C. Ang isa pang pattern na tiningnan ko dito, binilang ko yung mga figures. Bilangin natin yung number of figures kung mapapansin natin. Itong nandito ay 2, 1, 2. Ito 1, 2, 3, 4. Tapos ito ay 1, 2, 3, 4. So 4, 2, 4, 4. Ito ay 2, 2, 2. Ito naman kabila ay meron tayong 2. Ito ay 4. So naisip ko, lahat sila ay 2 at 4 lang. So hindi na pwede itong B kasi 3 ito. Ang letter C, 3 din.
1, 2, 3. So ito din, ganun din, 3 din. 1, 2, 3. So ito lang ang pwede, 2. So 2, 4, 2. Kaya, and then pag sinunod din natin yung pattern ng 1 and 2, so ito rin yung pwedeng kalabasan niya. Nawala lang itong dalawang extra dito sa row 1 and row 2. So may eliminate na yung choices natin, B, C, D. Kasi tigta tatlo yung B, C at D. Eh dito sa pattern natin, puro 2 at 4 lang yung figures na nasa left tsaka nasa right. Okay, so yun pa yung isa kong tinignan dyan. Medyo tricky itong part na ito. So next tayo, number 18. Which figure belongs in neither group? So yung hindi pwede sa group 1, hindi pwede sa group 2. So alamin muna natin, ano ba yung pattern ng group 1? Ang pattern ng group 1, kung mapapansin natin, 1 black, 3 white. Yun yung pattern ng group 1. Ang pattern naman ng group 2, 3 black, 1 white. Tapos itong group 2, merong ang curve ang itatawag natin dito sa mga ito. Curve. So mga curves ito. Tapos itong kabila naman sa group 1, mga polygon. Okay? So mga polygon lahat. Meron ding may curve din. Ito tatawagin natin curve ito. Ayun. So yung mga circle, may mga polygon at curve din pala. Parehas may polygon at curves itong group 1 and group 2. So ang pattern natin 1 black 3 white sa group 1, 3 black 1 white naman dito sa group 2. Okay, so letter A, ang letter A, okay ito sa group 1. Okay sa group 1, so check ito. Ang hinahanap natin, which figure belongs in neither? Hindi daw belong sa group 1 tsaka sa group 2. So ang letter A, okay siya sa group 1. Pasok siya sa group 1. Okay? Ang letter B naman, pasok ito sa, ang letter B, pwede siya sa group 2, 3 black, 1 white. 3 black, 1 white. Tapos, ang napansin ko pa pala sa group 2, lahat pala ito, 3 black, 1 white. Pero bukod doon, specific itong 1 white. Yung 1 white nila, lahat ay square. Tingnan nyo, square lahat yung white niya. Square lahat. Tapos, yung the rest, black lahat yung the rest. So, ibig sabihin, ang letter B, pasok sa group 2 ang letter B. Kasi, square. Okay? So, tapos yung letter C, ang letter C, hindi pwede sa group 1 kasi tatlo yung black. Dapat, para pumasok sa group 1, 1 black dapat. Hindi rin siya pasok sa group 2 kasi diamond ito. So, letter C ang does not belong in neither group. Ang letter D, pasok ito sa group 2 kasi square ito. Yung isang black tapos tatlong white tapos square yung white niya. Okay? So, letter C ang tamang sagot dito. Does not belong in neither group. Okay, so another na ganitong type ng question. Which figure belongs in neither group? So, ganun ulit yung question. Hindi belong sa group 1 at group 2. Ang mapapansin natin sa group 1, ito ay ang group 1 composed ng dalawang black tsaka dalawang white. Dalawang black, dalawang white. Tapos, naka-diagonal. Diagonal yung pwesto nila. Yung, pa-diagonal. Yung black at white, pa-diagonal. While dito naman sa group 2, dalawang black, dalawang white din, pero pa-vertical, magkatapat. Magkatapat yung magka-same color. Vertical, ayun no, magkatapat. Magkatapat. Okay? So tapos, bukod pa doon, ang magiging pattern natin dito, kung mapapansin natin, yung diagonal, tsaka yung vertical, yung magkatapat, dapat siya ay parehas na polygon or parehas na curve. Pag sinabing polygon, itong mga triangle, diamond, yung mga binubuo ng straight line. Yung curve naman, yung mga binubuo ng circle, oval, may mga crescent, ayan, so ayan, may circle, yun yung tatawagin natin na curve. Yung magkaka-partner dapat, napansin natin, yung magka-partner dito, polygon or curves, parehas, yung diagonal tsaka yung vertical. Ang magka-partner, polygon at curve. Okay? So tingnan natin dito. Di ba yung magka-partner, parehas polygon. Ito, curve. Itong dalawa, polygon. Parehas black, polygon. Parehas white, polygon. Parehas white, polygon. Parehas black, curve. Crescent, tsaka circle. Okay? So yun yung pattern natin. Ganon din dito. Curve,
curve. Polygon, polygon. Polygon, curve. Curve, curve, polygon, polygon. O, yun yung pattern natin. Magkatapat dapat at parehas ng color ay parehas polygon or parehas curve. Okay, so therefore, ang letter A, parehas polygon. Ayun, letter A, sablay. Hindi pwede itong letter A. So letter A na ang magiging sagot dito, letter A, kasi ito, hindi pasok itong diagonal natin, no? Itong slant, ito, isang curve, isang polygon. So hindi siya belong sa group 1, lalong hindi siya belong sa group 2 kasi ang group 2 dapat magkatapat, magkaganyan. Okay? So letter A hindi belong. Letter B, tingnan natin kung belong sa group 1. Polygon, polygon. Okay, check ito. Pwede ito sa group 1. Okay, so group 1. Letter C, pa-slant, diagonal, curve. Ito ay polygon. Okay, so belong siya sa group 1. Letter D, curve. Ito ay polygon. So belong ito sa group 2. Ang letter A, hindi siya belong sa group 1, hindi siya belong sa group 2. Okay? So kaya ang tamang sagot ay letter A. Okay, so another. Which figure is next in the series? Tungkol naman sa ano to, sa domino ito, no? So tingnan natin yung mga bilang 6 2 2 5 4 1 1 3 2 0 or blank blank 1. So ang pattern ng pagtingin dito, pababa tapos pataas ulit, pasigsag. Tingnan natin ito ay 6. Pababa naging 5. Tumaas ulit naging 4. Oh, ganun pala yung pattern, bumababa. So ito ay 3, pataas ulit maging 2, pababa ay 1. Ayun, ang susunod dapat ay 0. Ayun na, letter B na ang sagot, 0. Yun lang ang 0, ito 0, blanco. O, alamin naman natin dito sa kabila. Ano ang pattern dito sa kabila? Parehas 2. Ayun, parehas 2. Tapos ito, 1, 1. Parehas 1. Parehas 2, parehas 1. Ayun, parehas namang 0. Pag ang kasunod ng 0, iikot lang yan, babalik ulit. O ang kasunod ng 0 ay magiging 6. Tapos pag meron pa dito, 6 ulit ito. Okay, so ayun, eksakto, letter B, 6. 0, 0, tsaka 6. So confirmed, letter B yung tamang sagot. Okay? Number 21, which figure is next in the series? So parang ganun ulit siguro yung pattern nito. Parang alternate lang ulit. So nakita na natin yung pattern. Ito yan, oh. Ito, walang laman. Ibig sabihin, 0. Papunta sa taas, 1. Pababa dito, 2. Pataas, 3. Pababa, 4. Pataas, 5. Di pababa ulit, 6 ito. Hanap tayo ng 6. Ayun, letter D, 6. Verify na lang natin kung 3 nga itong taas. Dito naman tayo sa taas titingin. Burahin ko muna itong pattern para malinaw natin makita yung pattern. Ang pattern naman dito, 3, 0. 3 naging 0. Tapos, 3. Paulit-ulit lang, 3, 0, 3, 0. So, 3, 0. Ayun, 3. 3 ulit. 0 ulit. Di ang susunod natin, pag tumaas, 3 ulit. Ayun, eksakto. 3. 3, 6. So, confirmed, letter D ang tamang sagot. Okay, so number 22. Which figure completes the grid? Completes the grid. Ano kaya yung ilalagay natin dito? So, ang ilalagay natin dito, tingnan natin yung pattern dito sa taas, dito sa, kunin natin yung pattern dito sa, yan, dalawang ito. Okay? So, dito sa dalawang ito, ang kukunin natin yung pattern. Kung mapapansin natin, binubuo siya ng dalawang, magkakaparehas pala ito, no? Ito ay kaparehas nito, pero opposite. Opposite, no? Nandito sa kabilang side, itong kabila, nasa kabilang side. Yun, opposite. Opposite pala lahat. Tapos ito din, mapapansin natin, opposite din ito. Okay, so opposite lahat. So hanapin natin yung pattern na opposite. Ito opposite din ito kaso parehas siya. Pag binaligtad mo, parehas ng kakalabasan kasi parehasin natin sa gitna. Okay, so mirror siya, mirror image. So ito, mirror image, pag nakaharap siya dito, ayun, yung reflection niya magiging pabaligtad. So mirror image yung kabilang side. So ibig sabihin, ang ilalagay natin dito yung mirror dapat. Mirror, ano ang magiging kaparehas nito? Kailangan tigda-dalawa na opposite, ano? Tapos alternate. So pag nilahin natin dito yan, hanap tayo ng mag-o-opposite dito.
opposite nito. Ano ang opposite nitong ganitong shape? Ilalagay natin dapat yon dito sa kabilang side dito. So hanapin natin dito, mali na itong letter A, mali na ito kasi ito siya, hindi siya kaparehas. Opposite dapat, parang ito ang kakalabasan, no? Opposite nito, ang opposite niya ay pag ganun, pag ganito dapat. So therefore, tanggal na si letter D, tanggal na si letter A. Ito check pa, check natin mabuti yung kapartner niya. Opposite nito, mirror image, ito sakto. Tsaka ito. Okay, so sakto. Ngayon, okay na tayo dito sa part na 'to, punta tayo dito sa part na ito. Ang part na 'to dapat ay same nito, mirror image nito. So ang mirror image niyan, itong letter B. 'Yun, parehas sila. Mirror image. Nandito yung slant. 'Pag nag-mirror tayo dito sa kabila, mapapapunta dito sa part na ito. Okay? So yung shape natin dito 'pag ganito tapos merong square. 'Yan. So eksakto na. I-verify na lang natin ito kung mirror din siya nito. Ayun, sakto mirror din. Mirror din nito hinati sa tatlo. Tapos yung slant mapapapunta dito sa kabilang side. So confirm letter B ang tamang sagot. Yun yung mirror image. So next number 23. Ano naman ang pattern natin dito sa 23? Tingnan natin yung ito muna ulit, itong first two row natin. Ano ba ang pattern natin dito? Magkakaiba sila? Magkakaiba? Magkakaiba bukod dito. Lagyan ko ng number ito. Parehas kong lagyan ng number 1. Mirror image ito, no? Opposite ito. Tapos the rest, magkakaiba. Walang nagkaparehas dun sa 6. So yun ang hanapan natin ng pattern. Dapat merong ang kukumpleto dito sa tatlong box na ito, kailangan isa lang yung magka-partner na magkaparehas na ni-rotate lang. Tapos yung 6, magkakaiba dapat. Magkakaiba dapat yung 6. Kaso meron na tayo ditong magkaparehas. Ito, lagyan ko ng number 1 tsaka 1 din. Same ito. Pag ni-rotate natin ito, ni-rotate natin 90 degrees, same siya dito. Ayun. Same. Same itong dalawang figure na yan. So, ibig sabihin, yung dapat na ilalagay natin dito, or itong 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 dapat, magkakaiba dapat yan para pumarehas siya dun sa first two row natin na magkakaiba bukod dito sa nilagyan ko ng number 1. Okay? So hanap tayo ng figure na magkakaiba. Eliminate na si letter A kasi ito same same. Same image. So ibig sabihin eliminated na si letter A. Si letter B eliminated kasi ito blank space, blank space. So may magkaparehas agad. Mali na 'yon. Si letter C, may eliminate din ba si letter C dito? Letter C, so parang pwede pa si letter C. Ay, sorry, dito pala. Dalawa pala yung magkaparehas dito. Dalawa. Ito pala may number 2 pala dito. Same din sila. Kagaya nito. Yun, kagaya nito. So dalawa pala yung magkaparehas. So kailangan, ang ilalagay pala natin dito sa space natin, dalawa yung magkakaparehas. So meron na tayong isang pair dito. Ayan, so balikan nga ulit natin ito. So tingnan natin. Kapag nilagay natin ito, meron na tayong isa, magkakaroon na tayo ng dalawa dito. Same sila. Tapos ito tsaka ito, pag nilagay natin dito, magkatabi, no? Tapos magkatabi. So parang hindi pa rin pwede kasi yung magka-mirror, magkatabi. Dito sa pattern natin dito, dapat opposite itong isa tapos yung dito magkatabi. Nakuha na natin yung magkatabi, ito na yon. So parang mali na ito. So hindi natutugma. Kapag naman itong isa, nilagay natin dito, ito nilagay natin dito, yan. Tapos dito yung kabila, ito blank space. Hindi pwede kasi tatlo na. Tatlo na yung magkakaparehas. Kailangan dalawa lang. So mali pa rin si letter B. Okay? So tapos, pag si letter D naman, ganun din. Tatlo rin yung magkakaparehas. Kasi ito yung magiging pangalawa, magkaparehas. Tapos ito yung pangatlo na magkaparehas. Kailangan dalawa lang.
So therefore, ang tutugma na lang dito ay si letter C. Pag nilagay natin si letter C, ang magkaparehas natin itong dalawa, ni-rotate lang tong isa, tapos ito yung pangalawa natin. Ayun yung pangalawa. O di ba opposite din siya? Ito siya pag nilagay natin dito, magkakaroon dito ng square, tapos ayun. So ito siya, magka-opposite siya, number 2 rin ito. Parang kagaya dito. Ayun sila, magka-opposite. Tapos magkatabi itong dalawa. Dalawang magkatabi. Tapos dito sa ilagay natin to dito. Ayan, ito yung ito yan. Tapos itong isa dito. Wala nang magkakaparehas dun sa mga natirang figures natin. Dalawa yung magkaparehas. Itong number 2, opposite parehas. Kagaya nung 1 at 1 dito. Tapos ito namang dalawang 1 na nilagay ko. Ito siya. Na-rotate lang ng 90 degrees. So therefore, letter C ang tamang sagot. Okay, so next number 24. Which figure is the odd one out? Ano ang odd one out dito? Ano ang naiiba dito? Pag binilang natin ito, check muna natin pare-parehas, no? Pare-parehas naman yung laman. So, ayan, lahat may diamond. May diamond lahat. Okay? May square lahat. May square lahat. Pare-parehas ng laman ito. May square lahat na white. Square na white. Pare-parehas. Ito, may cross. Cross. So walang problema dito pag tiningnan natin yung figure, pare-parehas talaga. Dalawang diamond, ayan, dalawang diamond na magkapatong na may shade. Ito, ayan, pare-parehas din. So pare-parehas lahat. So wala dun sa figure ang add one out dito. Tingnan na lang natin yung position. Tingnan natin ang position, kung may pattern sa position. Kung mapapansin natin, pare-parehas naman pala to, no? Ayan, pare-parehas din ito. So tingnan na lang natin yung position nila. Baka may pagkakaiba sa position, check natin. Ito parehas. Ito parehas din. Parehas din to. Parehas din to. Ayun, so ito pag nilagay natin sa kabilang side, magkakaparehas din tapos pabaligtad. Okay, so parang parehas yung letter A at B. So ibig sabihin, check itong letter A at B, wala diyan yung add, wala diyan yung naiiba. Okay? So wala yung add one out diyan. So i-check natin dito sa CDE. Tingnan natin yung position nila. Yung position nito, tapos biglang naging ito sa kabila yung magkaparehas, ito yung magkaparehas, siguro nasa C at D yung naiiba dito kasi hindi magkaparehas yung position. Kagaya ng A at B, di ba? Parang shinip lang natin. So kung mapapansin natin, etong tatlo parehas, parehas ng position etong tatlo. Na-move lang. Na-move lang, no? Na-move lang ng dalawa. So mangyayari, tas ito magkakatabi din, ito magkatabi din, dalawa. Tapos ito magkatabi din yung dalawa. Tapos ito, ayan, parehas na sila. So magkakasunod sila. Mapapansin natin, magkasunod itong tatlo. Itong tatlo, same ng ayos, same ng pagkakasunod. Itong dalawa ganun din, same ng ayos. Yun, magkasunod din sila. Unlike dito sa letter C, hindi magkasunod itong letter C, no? Walang same ng ayos dito. Ito ang nasa right niya, itong dalawa, yung D at E nasa left parehas. Tapos yung kasunod niya, ito, malayo siya dito. And then, diamond, tsaka ito, okay dito, magkasunod din. Kaso dito sa kabila, hindi. Kaya siguro, letter C yung add one out dito. So, at yung letter D at E, halos parehas ng ayos. Magkakatabi itong tatlo. Okay, so sa position na lang natin tiningnan kasi pare-parehas yung mga figures natin. Okay, so last number. Which figure is the odd one out? So dito naman, parang same nung kanina, no? Same. Mga same yung figure. Pero parang i-check natin, parang naiiba yung figure dito. Dito pa lang magkakaiba siya, Magkakaiba. May dalawa pa dito. Ayun, so pwedeng sa figure natin titingnan ito kasi magkakaiba. Alin yung naiiba? Tingnan natin yung square na malaki. Dalawa lang yung may square, no? Ayan, so dalawa lang yung may square. Kapag naman ito, so may tig-dalawa dito. Dito may isa, may dalawa din dito. May isa, may dalawa. So magkakaiba din ang dami, no? So sa tingin ko hindi doon yung pattern dito. So pag ito naman, ano ang kaparehas niya? Lahat sila, yun, apat meron, itong letter B wala. Pero parang hindi naman doon yung basihan kasi meron pang mga ibang figure na kagaya nito.
letter B, letter C, letter E, meron lahat nito. The rest, wala. So, ang naisip kong pattern dito, bilangin natin yung black and white. Bilangin natin yung black and white. Baka nandyan yung pattern. Ilan yung black sa letter A? 2. Ilan yung white? 4. Ilan ang black dito sa second row? 2. Ang white, 4. Sa letter C, 2 black, 4 na white. Letter D, yung pala yung pattern. Letter D, 3 yung black, 3 yung white. Letter E, 2 black, 2 black, 4 na white. So malinaw, doon pala sa number ng yung color pala pwedeng pagbasihan natin. Ayun no, 3 black, 3 white, siya yung naiiba. Pwede rin yang gamitin dito sa number 24. Pag binalikan natin, ito pare-parehas eh. Kaya hindi applicable dyan yung, sa 24 hindi applicable yung dami kasi lahat sila tigta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. Balance itong 24 tigta 3. So dito sa 25, medyo ayun, tiningnan ko isa-isa. Sabi ko magkakaiba yung figure, wala din yung pattern. Nung binilang ko yung mga black and white, doon ko napag-alaman na yung letter D pala, naiiba. Tig-3. 3 black, 3 white. And then the rest, 2 black, 4 na white. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito tungkol sa abstract reasoning na medyo challenging talaga itong part na to. So kung meron kayong math question or logic na question, abstract reasoning, i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review, mapanapol ko man yan, civil service exam, college entrance test, APSAT, or kung ano man na may abstract reasoning. So bye-bye and God bless.